Anyway, kidding aside, syempre pinapanalangin natin ang ating mahal na bansa. Amen! Wala po tayong sisisihin yan. Hindi po kasalanan ng presidente, hindi kasalanan ng mga senador, hindi kasalanan ng mga Pilipino. Yan po yung kasalanan ng itong pagbabago ng panahon, yung tinatawag nating climate change. Sobrang kakaiba ang attitude ng mga bagyo. Diba? Madalang noon ang Signal 3, madalang din ang Signal 4. Yes. Pero ngayon parang wala na siyang respeto sa tao, no? Basta sinasabi na lang, Signal 4 siya ngayon. Wala ka na magagawa. So, bumaba ang ani. Pagbaba ng ani, of course, ang kapalit nun ay mahal na bilihin. No? Pakamahal nga po ng bilihin. Buti ang sabi ko naman sa kapatiran, pasalamat tayo na kahit mahal ang bilihin, kumakain pa rin tayo. Amen! Diba? Kaya kahit na papano, may kinikita pa rin kayo. Yes. Amen. Parang malaking kinikita. Parang ubus na yata. Padala na. Padala pa rin tayo sa mga pamilya natin. Amen! And kaya parang pag mag-for good ngayon, magdadalawang iisip ka, no? Yes. Kapag ang drama mo lang mamimiss ko family ko, parang dapat bakasyon lang muna. Yes. Kasi pag namiss mo lang tapos uwi, malamang magbabalik ka din. Ang dami kayong bumabalik, no? Yes. Sino rito yung nag-for good na dati tapos bumalik? Pakitaas ang kamay. Ayan, di ba? Kasi naman, kapag wala ka talagang sigurado na pagmumulan ng ikabubuhay, talaga mag-isip kang himas-himasin uli yung passport at mag-isip na I'm going back to Hong Kong. May mga tumatawag na sa akin, tayo balik ako sa Hong Kong. Sino ba naman ako para sabihin na dyan ka lang? Come on! Apply ka na. Anyway, salamat sa Panginoon. So, ang serye ng ating pag-aaral ay serye ng tinatawag nating B-series. Kung maalala nyo po, ang topic nyo last Saturday ay Be Kind. Maging mabait. Sino po ang mga mabait dito? Amen! Kasi ang problema, minsan, ang mga bubwit na lang ang mabait. Sabi nga. Di ba pag nakakita tayo ng mga bubwit sa bahay, naku, may mabait na naman sa bahay. Bakit di tayo pagsasalita ng masama sa kanila? Kasi baka kagatin yung sapatos, yung damit. Di ba? Kaya tawag natin sa kanila, mabait. Pero ang mga anak ay masungit tayo. Bakit mabait tayo sa mabait? Okay, tutuloy ko po from that note. Ang susunod na topic ay Be holy. Nako, medyo mabagsik to. Maging banal. So kasama sa serye ng ating B-series ang Be Holy. Maging banal. Alam niyo po, ang kabanalan ay hindi na popular na topic sa panahon. Parang pag pinag-usapan natin ng banal, marami ng allergic dyan. Kasi sinasabi nila, wala namang umaabot dyan. Well, kung hindi man tayo umaabot dyan, malapit lang man sana tayo. Amen. Hindi naman pwedeng dahil imposibleng maging banal, wala na tayong excitement na pakinggan. So in 1 Peter 1:16, ang sabi po dyan, pakibasa. For it is written, Be holy because I am holy. Okay, so utos po yan, di ba? Dahil nasusulat, sabi ni Pedro sa kanyang unang sulat, magpakabanal kayo dahil ang inyong Diyos ay banal. So, kung banal ang Diyos, o dahil banal ang Diyos, ang standard na kanyang
dinedemand sa atin ay maging banal din. Posible ba? Sa tingin nyo, posible bang maging banal sa mundong kinalalagyan natin? Amen. Posible. Amen. Kasi hindi naman iutos dito na maging banal kayo kasi nasa Hong Kong kayo. Wala namang ganun eh. No? Amen. Kaya kahit nasaan tayo, ang utos sa atin, maging banal tayo dahil siya ay banal. Nasusulat po yan. Maging banal dahil ako'y banal, sabi ng Panginoon. Amen. Ito po ay hindi proposal. Hindi po niya sinabing, if I were you, be holy. Hindi sinabi niya, please be holy. Pakiusap. Hindi pakiusap yan. Yan ay hindi pakiusap, hindi suggestion. Yan ay ano? Command. Command. Utos. So it's a command from God na tinatawag tayo sa isang standard ng kabanalan dahil yun ay reflection ng kanyang sariling character. Amen? Amen. Okay. Ang kabanalan ay madalas na hindi nauunawaan bilang hindi o maabot na o nakalaan lamang para sa mga spiritual na elite o elito. Ngunit ito ay isang mahalagang aspeto ng ating pagkatao bilang mga tagasunod ni Kristo. Amen. Kung hindi kayang maging banal ng mundo, merong segment ng society na tinatawag maging banal. At yan ay ang mga mananampalataya. Amen. Kaya nga sabi ng iba, ayaw kong maging Christian, pastor, kasi ang daming bawal dyan. Ang dami niyong ipinagbabawal. Hindi ako nagbabawal. Biblia ang ating basihan. Kung anong sinabi niya, yun ang gagawin. Kung anong ayaw niya, yun ang hindi natin gagawin. Ganun lang kasimple. Amen. So, ngayong umaga, we will explore what it means to be holy. Pag-usapan natin, ano ba ang ibig sabihin ng be holy, ng maging banal? Ano ang, bakit ito ay mahalaga sa atin? At bakit natin kailangan i-pursue ang isang buhay na banal sa pang-araw-araw? Hindi po ang kabanalan ay pang-church lang. Maging banal tayo kasi nasa church tayo. Di ba minsan ganyan? Huy, kung ganyan, nasa church ka pa naman. Ibig bang sabihin, pag outside ka na ng church, allowed ka na? Di ba? No. Kasi minsan yung ginagamit natin, huy, kung sasad ka masama, nasa church ka. Banal na lugar to. So sa elevator, pwede ka na magmura. Kasi wala ka na sa loob ng church. Ito ay isang bagay na dapat ipursu natin ang buhay na banal sa ating pang-araw-araw na buhay. Siyempre, hindi madali. Hindi po ako nagtuturo dito at pwede kong sabihin na ako ang pinakabanal dito. Lahat tayo ay nag-strive na marating yung standard ng Diyos na yun. Amen. Diba? Ito yung kanya-kanyang lakad. Ito yung kanya-kanyang pagkikibaka. Nasa iyo yan. Kasi pwede. It is possible to be holy kasi hindi naman pwedeng iutos ito na alam ng Diyos na hindi kaya, na hindi siya doable sa panahon natin. Pwede ka bang mag-utos ng alam mong hindi kaya ng tao? Pwede ba ang Diyos mag-utos ng isang bagay na alam niya hindi natin kaya? Ang kanyang utos, kaya niya inutos kasi alam niyang doable. Amen. Oo. Sabi ng doable. Kayang mangyari o kayang gawin. Iliwanag po ba yun? Amen. Kaya ang number one, ayan, anong number one? Understanding holiness. Understanding holiness, ang pag-unawa sa kabanalan. Ang sabi po sa verse 15, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. Yan ba yun nandyan? Wala kasi akong monitor eh. Ngunit gaya ng siyang tumawag sa inyo ay banal. Sino yung tumawag sa atin na banal? Parang dito mas marami hindi ko narinig. Lord. Si Lord o
Diyos sa kanila, si Lord sa inyo. Pareho lang po yun, ha? Hindi mo magkalaban yun. Mangyari ay maging banal kayo sa lahat ng inyong ginagawa. Ayan, yan ang maraming salarin, no? Maraming mga Kristiyanong huwad kasi. Yes. Masakit ba yun? Yes. Maraming ano ba yung huwad? Mga peke, no? Kaya talagang sukatan ng pagiging Kristiyano ay yung nakakalakad na tayo sa pamantayan ng Diyos ng kabanalan. Hindi pwedeng Saturday lang tayo nagbabanal-banalan, no? Hello? Kailangan ito araw-araw. Pagsumikapan natin, humingi tayo ng grasya sa Diyos. Lord, ang pamantayan mo ay kabanalan kasi hindi ka makikita ni numan kung hindi sila banal. Diba? No one can see God without holiness. O baliktarin ko. Without holiness, no one can see the Lord. Amen. Eh, paano? Gusto natin makita ang Diyos pero ayaw nating magpakabanal. Ang requirement pala for us to see the Lord is holiness. Eh, yung iba gusto lang makita si Lord. I want to see you, Lord. O magpakabanal ka para makita mo ako. Basta makita na lang kita, wala nang yung magpakabanal. Depende yun, no? May requirement eh. Amen. Diba? May requirement para yung nag-a-apply ng papuntang abroad. Magpapa-medical exam. Pag may nakitang sakit, hindi siya pwede mag-flight. No? Yes. Kaya uulit siya. Matyaga naman yung amo naghihintay. Balik ko ulit sa doktor. Pag pa-medical ka ulit, meron pa. O, sige, pahinga ka muna kasi gustong-gusto ko kayo. O, balik ka ulit after 1 week. After 2 weeks. Until totally may eradicate yung sakit. At sasabihin ng amo, o sige, halika na. Saka lang kayo magkikita ng amo. Diba? Kahapon, sumakay ako ng bus from the airport kasi kahapon lang ako dumating. Tapos, puno yung bus kasi yun naman ang the cheapest way to travel from airport to Wan Chai. 41.90 lang eh, no? Yung A11. 42 na hinulog ko, hindi naman ako sinuklihan ng 10 cents. So, 42 binayad ko.